dear beloved, Boss Mike, Cervera! Political analyst na may PhD umano sa diversionary tactics ang Marcos Jr. government. Bakit niya ito nasabi? Alamin natin sa report ni M. Natatandaan niyo po ba ito? Kita niyo naman yung itsura, no? Ang papangit nila. Sa totoo lang. Oo, First Lady, ako'y nagtataka, magtatanong lang. Baka itong mga nanonood dito, ganun din ang tanong nila. At katanungan, ano? Tanong ko lang, bakit ang papangit ng mga basher mo? Insecure ba tong mga to sa'yo? Una, si Maharlika. 10 beses nang nagparitoke. Yung ilong lang ang lumaki. Sumunod si Buday. Kita mo naman, yung dating mukhang maskulado, pinarotoke, hindi umubra. Anong ginawa? Pinipilter na lang yung pagmumuka. Oh, kita mo ngayon. Oh, humulas na. Ayun, pinost ni Takero. Mukha nang naaagnas yung mukha niya. May sumingit. Oo, si Tiglaw. Kita mo, magsasalita pa ba ako dyan, First Lady? Sa sobrang kapangitan nun. Oo, ayaw mong titigan. Tapos eto pa, kita nyo naman. Yung pisngi niya, lagpas na sa ilong niya. Eto na. Oo, eto na mga kababayan. Sa sobrang katabaan, yung pisngi lumagpas na sa ilong niya. Pasok! J. Mondehar. Nasa 12,000 shares and counting na ang expose na ito ng veteranong kolumnista at dating ambassador na si Bobby Tiglao. Kita nyo mga kababayan ko, sinakyan ng mga pangit talaga. Ito pinangalanan si First Lady Liza Araneta Marcos na isa sa mga huling taong nakasama ni Rustan's heir Paolo Tantoco na namatay sa US dahil sa paggamit ng cocaine. Kita nyo mga kababayan ko, kung makapagbalita sila, ganun. Kasama daw si First Lady. Na gumagamit daw itong hindi pa naman masigurado kung totoo nasa cocaine talaga na namatay ito o talagang meron pong nakita na cocaine itong mga nag-imbestiga. Sa report, mga kababayan, wala. Diba? Tuloy. Tinuri ni Tiglao ang record supervisor ng Beverly Hills Police na nakapirma sa dokumento. Yan po yung mga kababayan. Tinukoy niya si Donna Kersey. Mga kababayan ko, pati yung dokumento, mali-mali Tabas na tunay ang pagkatao ni Donna Kersey na siyang pumirma sa police record. Kung ang political analyst nakikita nyo, political analyst daw to. Isa rin tatanga-tanga mga kababayan Naniwala doon sa fake news ni Tiglao. Ganyan ang mga DDS. Naniniwala sila sa fake news na balita ng kasama nila. Diba? Tuloy. na si Professor Malutikia ang tatanungin. Ngayong napangalanan Ngayon ano? Ano? Ano sabi mo? Ulitin nga natin. Bubu. Sa bubu mga kababayan, yung 2-0. Yung 2 O, pwede nyo ipalit mukha nito. Sa totoo lang. Di ba meron? Bobo. Yung 2 O, mga kababayan, ipalit nyo yung mukha nito, bilog na bilog Ito na. ngayong napangalanan siya, Na? napakahirap mong sabihin hindi totoo ang dokumento Oh. na galing mismo sa Amerika. Kita mo, bobo? Sinakyan ng bobo yung isang kabobohan. Oy, Tiglaw, pukin ang ina mo na naman. Tignan mo yung katulad mo. Ayan, sinakyan yung katangahan, yung fake news mo. Diba? Mga kababayan, ayan, tignan nyo. Sinakyan nitong si... Ano ba pangalan nito? Basta eto. Oo, yung taba sa muka. Lagpas na sa ilong. Pinang-ina yan, ayan, Tiglaw, nakita mo? Yang kagaguhan mo, pukin ang ina mo. Yan, nangyayari. Sakay yung mga tangat bobo. Pero inyo napatunayan daw. Hindi daw maaaring masasabi pang peke daw. Paano ngayon ito? Ikaw, yung mataba mo ka. Tuloy.
Ano Pero sabi? napansin Hindi totoo. ang tatanungin, Ngayong napangalanan siya, napakahirap mong sabihin hindi totoo ang dokumento na galing mismo sa Amerika. Oh, kita mo kung gaano kabobo rin ito. Hindi man lang nag-research mga kababayan. May-ari ka pa naman ng isang ng survey company. O tapos ganyan din yung opinion mo. Tanga! O, tatanga mga kababayan. Sobrang tanga. Oh. pero napansin ni Tikia ang sinabi niyang diversion ng Marcos Jr. government. Ayan na mga kababayan. Yung ginawa nilang fake news na yan, gagamitin pa nila, hindi matatapos dun. Baka akala nyo matatapos dun sa paggawa nila ng fake news. Hindi ho. Abay, yung fake news na yan, gagamitin pa nila sa ibang pangangatwiran. Yan. Ha? Gagamitin pa nila sa ibang pangangatwiran yung fake news na nilabas nilang yan. Para nga naman, masulit nila yung paggawa ng fake news na yan. Sige, tuloy. Ayon sa kanya, ginagamit ang ilang issue para ilayo ang tensyon ng publiko sa pagkakasangkot ng First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Ang Kita nyo, pagkakasangkot na agad. Abay, sabi ko sa inyo, daig pa nila sperm cell na nagunahan sa tiyan. Makarating maka-first base para mabuo yung mga yan. Pero alam nyo, isa lang napansin ko kung yung lahat ng mga nag-uunahan, ganyan ang itsura. Diyos ko, wag na kayong mabuhay sa mundo dahil magagaya kayo kay Tiglaw. Isusumpa nyo kung bakit kayo sinilang pa sa mundong ibabaw. Oo. Ay, nako. Tama mga kababayan. Matindi. Yan, yung naratibo nila. Putik na yan, Nakakahiya. nagamit ngayon ay ang balitang may Maltese passport daw si Defense Secretary Gibo Teodoro. Pag-aawayin pa yung mga, ewan ko ba mga kababayan ko. Pinaliwanag na yan. Tama na. Dito na lang tayo. Mga kababayan kay Atty. Claire. Abay, lumalabis na tayo ng kwentuhan. Atty. Claire, pasok! Me. Wala kang kaalam-alam, Bobby Tiglaw. Kita mo, excuse me. Wala kang alam-alam. Wala kang kaalam-alam, Bobby Tiglaw daw. Sino yun? Sino yung Bobby Tiglaw? Yung ba yung nagpakalat ng fake news police report? Yung ba yung masama ang loob sa mundo? Yung ba yun? Ikaw ang dapat mag-explain bakit peke ang pinalabas mo. Mag-explain ka. Ikaw. Gagalit tuloy si Atty. Claire Ikaw daw. Yung pangit. Ikaw ang mag-explain. Inang-ina mo. Attorney, sige, tuloy mo na nga. Tuloy mo. Ulit. Excuse me. Wala kang kaalam-alam, Bobby Tiglaw. Ikaw ang dapat mag-explain bakit peke ang pinalabas mo. Di ba kayo naaawa doon sa taong sinisiraan nyo? Hey. Di ba kailangan naman managot ang dapat managot kung totoo. Journalist na naturingan, di ba? Inang-ina mo, journalist kang naturingan, fake news lakad mo. Pangit mo kasi. Yan ko lang. Propagandista pala. Propagandista ka, yung ganyang itsura. Magtataka pa ba mga sambayan ng Pilipino? Basta ganyang itsura, tandaan nyo, propagandista daw yan. Tandaan nyo yung itsura ng pina-research ko sa inyo, yung ganong itsura, yung ganong kapangit, Catherine Galpo, magkaka-crush ka kaya? Siguro. Oo. Baka unggoy na lang yung pumapatol sa kanya. Di ba? Baka unggoy na lang Sabagay, kamukha niya naman. Tiglaw. Sabagay, kamukha mo naman yung unggoy, buntot na lang kulang. Sige, tuloy. Fake police report? Kita mo, fake police report? Pinalabas mo, poke ng ina mo? Hindi ka na nahiya? LA? Ng Beverly Hills Police Department? Talagang kailangan nyo pang baguhin? Pikein. Pikein. Kailangan nyo pang pikein? Bakit nyo pinipeke? Anong intention ninyo? Anong intention ninyo? Sige nga!
Oh. Sumagot ka. Hindi ka na sumagot matapos kang mag-post, hayop ka. Oh, di ba? Hayop talaga eh. Mukhang unggoy eh, di hayop siya. Tuloy. Ibahin ang nilalaman para lang makapanira? Oh, iniba nyo yung nilalaman para makapanira kayo. Dinagdag nyo yung pangalan ng First Lady. Wala kayong konsensya. Demonyo ba kayo? Ngayon mga kababayan, naiisip ko may demonyo palang unggoy ano. Ha? Ngayon naiisip ko, may demonyo palang unggoy? Buti pa aso. Oo. Ha? Alagaan mo lang na maayos. Magiging best friend mo. Pero etong mukha na to, tandaan nyo, kahit anong isubo nyo sa kanya, sigurado, mangangagat ito. Ha? Desperado to. Desperate. Ay, desperado. Paano, attorney? Sabik na sa amoy ng Malacanang. Oo, gusto niya nang makarating uli doon sa paraang may upo yang si Buday na yan. Sabik eh. Ha? Ano? Sabik mo na bang maamoy? Yung amoy ng Malacanang? Ano? Ha? Unggoy? Tuloy. Bakit? Oh. Ito ba ang natatamang mga leader ng bansa? Oh, ganyan ba yung natatama na leader ng bansa? Sabi ni Attorney Claire? Oh. Ha? Ganyan yung mga itsura eh. Attorney, sa itsura pa lang. Kahit pagsamasamahin mo yung mga itsura ng basher ni First Lady, hindi ubra sa itsura mo eh. Kakain ng alikabok, milya-milya layo. Ha? Eh, sino ang gaganahang pumunta ng Malacanang? Puro mga pangit ang ilalagay dyan. Eh kahit ako siguro imbitahan mga kababayan, mas gugustuhin ko na lang na kumain dyan sa labas. Oo, merong Max. Doon na lang tayo sa Max. Max, komportable ko doon. Kaysa makita ko yung mga pagmumuka kung ganyan lang ang mapuupo dyan sa Malacanang. Time! Sana'y nag-enjoy ang lahat mga kababayan sa ating talakayan. Opo, ha? So mga kababayan ko, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Opo. Nako, hanggang ngayon masama pa rin ang aking pakiramdam eh. Sobra ako napagod eh. Sa totoo lang. Oo. Ako yata yung nagbakasyon na napagod. So muli, mga kababayan, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood at pag-like, share, and subscribe. Ako po ang inyong lingkod. Wala na pong iba. Mike Cervera lang po, ang inyong vlogger na walang kakwenta-kwenta. Lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa. Wag lang yung mga mukhang unggoy na katulad nila. At syempre, mahalin natin ang ating bansa. Wag natin silang gagayahin na puro maka-China. At syempre, opo, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.